And we're back! Tama ba? Back na ba kami talaga? How ironic Fire Prevention Month, tapos nag-overheat ang ating PC, di ba? Nandun pa naman tayo sa juicy part. Ano ba kayo? Nawala tuloy yung aming ni Ma'am Tintin sa pag-uusap namin. Napag-uusapan namin kanina na equal lang daw. Equal sharing of responsibility siya ng kanyang husband who happens to be a member of PNP. Yes, di ba? Pero sabi ko nga, atin-atin na lang during the break, sino ba talagang mas matapang sa inyong dalawa? Pareho lang, ma'am. Very safe answer. Palakpakan po natin. Kasi baka pag uwi niya, awayin siya ng asawa niya. Diba? Anyway, Hindi, ma'am. Hindi. Ay, hindi. Parang may ibig sabihin. Hindi, ma'am. Hindi po. Anyway, ngayon pong buwan ng Marso ay sineselebrate po natin ang Fire Prevention Month. Alam mo, ito isa pang irony na tuwing Fire Prevention Month, tila ba mas marami sunog. Opo. Oo. Actually, ang aga ma'am nag-start, February. Oo, nasa ating February. Sumasabay sa puso. Oo, alam mo ba na Valentine's. nakakalungkot dahil sunod-sunod na linggo. Meron nga twice a week pa na nagkaroon po tayo ng sunog. Yes, ma'am. Siyempre, malaking damage po to sa properties at may mga nasawi po. Kaya tayo po, lalo-lalo na sa District 2, nagsunod-sunod po. Sa Tondo 2 yung ang sunog. Bakit kaya pagka Fire Prevention Month, which is March, ay mas maraming sunog na nagaganap? Actually, ma'am, yung proclamation number 115-A noong 1966, signed by President Marcos, at saka yung proclamation number 360 naman, signed in 1986, ito yung tinarget nila na prevention, ibig sabihin ito. Ito ma'am kasi yung papasok na ng summer. Mm-hmm. So ito yung umpisa ng tagtuyot. Mm-hmm. Kaya nag-i-start na tayo ng pagkaroon ng maraming sunog kasi tuyong-tuyo na. So yung dryness na season na yan, mas madali na po mag-cause ng sunog. Gusto ko lang ma'am i-inform sa inyo yung triangle of fire. Bakit nagkakaroon ng sunog? Ay, akala ko love triangle lang ang hindi lang talaga, meron. hindi lang may love triangle. Oo, meron rin palang triangle of fire. Sige, ma'am Yung Tintin. sa chemistry kasi yan yung tatlong elements, dapat makumpleto yon para magkaroon ng sunog. We have the oxygen. Oxygen is everywhere po, nasa hangin. We have the fuel. Fuel doesn't mean na gasolina ba to, crudo ba to? Anything that burns is fuel. So, ito, damit natin is fuel. And then the ignition or the heat. Mm-hmm. So, kailangan mabuo yun. Kaya bakit ma'am sabi, pag nagkakarga ka ng gasolina sa mga gasoline stations, pinapapatay ang cellphone. Unang-una, oxygen, nasa hangin yun. Fuel, ang fumes nun sa gasoline station, Mm-hmm. ayun na yung fuel. Mm-hmm. And ang cellphone po, pag matagalang gamit po ba, umiinit? Umiinit. So, nabubuo po ba yung triangle? So, there's Of the triangle of fire. So, nagkakaroon po ng explosion. Uy, added added information po yan sa ating lahat, di ba? Yes, ma'am. Kaya kung halimbawa naman sa isang kwarto or sa isang gamit na nasusunog, ano naman ang pwede mong gawin? So, deprive mo lang isa doon. Tanggalin mo lang na po isa. yung sunog. Yes, ma'am. So, for example, nagluluto tayo, tas lumiyab yung apoy dun sa grasa or dun sa cooking oil. Anong pwede natin gawin? So, magbasa lang tayo ng blanket. Yung basa na yon, water is a cooling agent. So, pag tinakpan mo yon, anong na-deprive mo? It's the heat and then the oxygen. So, yun, nawawala yung isa sa mga elements doon or dalawa sa elements, wala na pong sunog. Opo. So, bantayan lang natin na sa grease fire, hindi po tayo pwedeng gumamit ng tubig. Kasi po alam po natin na ang oil is iibabaw siya sa tubig. So, anong mangyayari? Pag umapaw po yun sa lutuan, lalo magi-spread ang sunog. So, what do you do? Pwede po tayong gumamit kung meron po tayong sand or buhangin, pwede nating budburan, or pwede po tayong blanket, babasain natin siya to cover the area na Pero na-expose. sabi mo, babasain ng blanket, edi may tubig din yun. Kumbaga ma'am, nag-absorb na siya dun sa blanket. Hindi na siya
aapaw dun sa nilulutuan. So, nadideprive natin siya ng heat at the same time ng oxygen. Very useful tips po ang binigay sa atin ni Ma'am Tintin. Ano pa, Yes, Ma'am Tintin, ang po pwede mong ibigay na mga tips sa atin on how to, of course, ano ba ang pwede natin gawin para ma-prevent naman po natin na magkaroon tayo ng malakihang mga sunog dito? Yes, ma'am. Ma'am, for Manila, meron po tayong top 3 causes ng sunog. Unang-una yung electrical. So, isa dyan yung pagtatap, Illegal kaya nga tapping. illegal tapping. Oo. Tapos yung napapabayaan nating saksakan na umiinit. So, dapat regular po nating pinapacheck yung mga outlets natin. Mhm. Pag sinasaksakan mo ba yan, nag-i-spark siya. Pag sinasaksakan Oh. mo ba, loose na ba yung isinasaksak mo? Ibig sabihin, kailangan na po tating magtawag ng registered na mga electricians para umayos sa mga wires natin. Tayo ba, kung minsan alam nyo, kasalanan din natin yung nagsasaksak tayo ng extension wire sa isang outlet. Tapos yung extension wire na yun, sasaksakan pa natin ng panibagong extension wire. Oo, Kasi oo. ang dami ng appliances. Oo. So, violation po yun. So, bawal po yun. Naiiwasan po sana natin yun. Ang tawag dun, ma'am, yung octopus connection. Diba? Ang dami narinig na. yan, oo. Octopus connection. O, kasi pag maiksi pa yung extension eh. O, Dadugtugtungan kasi dudugtungan mahaba. mo pa siya ng extension, Oo. di ba? Tapos, Oo, alam- talagang ano yan. Nangyayari talaga yan. Opo. Kung minsan, medyo violator tayo dun, ma'am. Eh. Oo. So, alam din sana natin, ang bawat outlet natin, alam natin hanggang ilan lang ang appliances na pwede mong isaksak. So, kung pwede nga sana, lalagyan natin ng marking yun kung ilang watts lang yan. At tandaan natin yung mga umiinit na mga appliances, lumalamig na appliances, usually yan, nagre-require po sila ng mas maraming wattage. So, halimbawa po, ang refrigerator, nasa Mas usually mataas. 1,000 yan. Ang yung dishwater dispenser, ma'am, nasa 550 na yan usually. Okay. Ang plancha, Ang microwave. nasa 550 din po yan. Ang plancha, nasa 1,000. So, ang bawat outlet, sana alam natin hanggang ilan lang ba ang kaya niyan para maiwasan natin ang overloading. Pag nag-overload po yan, usually nag-a-arc po yon, yung tinatawag nilang arcing. So, kasi nga umiinit yung wire. So, pag laging ganun ang nangyayari, nagkakaroon ulit ng triangle kasi nga may heating. Tapos, pag hindi pa well-kept yung bahay, mga basura, hindi natin itinatapon ng mga papel, nakatambak lang, pwede siyang mabilis mag-ignite. So, yun yung mga iiwasan natin. So, isa po yun, electrical. Plus, usually, alam niyo yung kakatipin natin, naghanap tayo ng murang charger, murang appliances. Maraming ganyan. Opo. Maraming ganyan. O, tapos, mapapamahal ka pa. Yes, ma'am. O, kasi una-una, palit ka ng palit. Kasi ang lifespan ng mga yan, and of course, malapit ka sa disgrasya. Opo. Kung hanggat maaari po sana, tignan natin na pumasa siya sa Philippine standards na sinet po ng DTI. Usually po may seal yan makikita natin. So, yun po yung isang titignan natin. Malala niyo, ma'am, yung namatayan ng anak na congressman dahil nasunog yung bahay nila at nagtago yung anak niya sa comfort room. So, dahil nga sa heated naman na Christmas light. Christmas tree. Oo, Oo, Christmas na light. Hindi Oo. siya pinapatay. So, umaga hanggang gabi. So, uminit ba? Yes, uminit siya. So, ano yung nangyari? Hindi makalabas yung family dahil nakagrill sa mga bahay. So, we have to balance yung safety and security na we have to secure our homes but not To the compromising point, yung fire safety po ng bahay natin. Tuturuan din sana natin ang mga anak natin paano lumabas ng bahay. Before they get out or before they open the doors, check muna nila yung knob. Mainit Kung ba dyan? mainit. Pag mainit, don't open it. You go to the other side. So, alam dapat ng mga anak natin, yung mga kasama natin sa bahay, na saan ang pwede mong labasan pag may ganito. Basic sana po yan. Or halimbawa, pumasok po tayo sa mga buildings, sa mga malls, alam natin saan ang fire exit. Hinahanap agad. Opo, Oo. kung nasaan ang fire exit. And kung meron po sa bahay, yun yung paggamit naman po ng fire extinguisher. Meron nga, alam ba nila sa bahay paano gamitin? Kanina pinakita yun Opo. sa video. Sa Pass video. ba yun? Pass? Yes, ma'am. Oo, diba? Parang sa estudyante, ma'am, Oo. ano gusto mo, pass or fail? Oh, Di syempre dapat pass. Oo. So, yung P, acronyms yan, Pass ang ma'am. awa. Ayan. Yung pass, yung P is pull the pin. Kasi yung pin na yun, ma'am, parang yun yung padlock. So, you have to remove the pin. Tapos, kung alam po natin yung fire extinguisher, may hose yan. Yung dulo nun yun ang nozzle. So, yung A is aim the nozzle.
Kung saan? Oo. Where mo i-aim yun? At the base of the fire. Ibig sabihin, Kung saan nasan yung ilalim. nasusunog? Hindi yung kung nasan yung ano. Yung flame, hindi Oo. po. So, kung Oo. saan yung nasusunog. So, pull the pin, aim the nozzle at the base of the fire, and then the first S is squeeze the handle or the lever. Yun ang magre-release sa pressure. So, lalabas na po yung powder nun, o kung ano yung content ng fire extinguisher. And then, you sweep from side to side. So, yun yung PASS. Pull the pin, aim the nozzle at the base of the fire, squeeze the lever or the handle, and then you sweep from side to side. Mhm. Pero yun, Mga ma'am, ilang gagamitin, sweep yun? basta hanggang mawala po yung. Okay. Pero ma'am, assess din natin yung situation. Kaya ba ng fire extinguisher? Kasi kung masyado ng malaki at futile na ang paggamit mo ng fire extinguisher and you will be sacrificing your life, you get out of the burning building, you call for help, at kung meron po tayo doon yung mga fire alarm natin, i-push na po natin yung button para makatawag na po siya ng pansin. Wow. Tapos ma'am, syempre, dapat alam natin, na-store ba natin sa bahay natin yung nearest fire station natin, yung call number, yung number. yung call, Oo. yung number po. Yan, Kung hindi, pinaka-importante yan. yes ma'am, kung hindi, madaling tandaan, 911. Bakit 911? Yun ma'am yung tatawagan nating hotline natin Mhm. in all forms of emergencies. So ano bang kailangan nating ibigay na details sa 911? What kind of emergency is it? Sunog ba? Pag sunog, sabihin niyo po yung pangalan niyo. Exact address kung saan po yung nasusunog, yung details ninyo, ilang buildings na ba, kung kaya niyong ibigay yung detalye, para maitawag na kaagad na, pwede na siguro to na puntahan na kaagad at anong alarma kaagad siya. Ma'am, hindi ba po pwedeng dumiretso na lang sa inyo since meron din naman kayong emergency Yes, hotline? ma'am. Kasi Yes, kung ma'am. magna 911 pa, tapos tatawag pa siya, di ba? Yes, ma'am. Parang mas maganda siguro diretso Yes, na. ma'am. Sa bagay, kanina nakalagay po dun Opo, sa ating na flash. na flash po. Sasabihan din natin ang ating pong page na constantly to flash Yes, po ma'am. ang ating pong emergency hotline Opo, sa yes, ma'am. Bureau of Fire Yes, ma'am. Protection. Okay. Ma'am, mga ilang question na lang po tayo, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Kayo ho ba ang kauna-unahang babae naging District Fire Marshal dito sa Maynila? Yes, ma'am. Kailangan Wow. daw tapatan ng pinakaunang babaeng mayor ng Diba? Manila. Talaga ang lungsod ng Maynila talaga ay gumagawa ng history. Yes, ma'am. Oo. Sinundan na kita, ma'am. Oo nga, 'di ba? Bagay tayong dalawa, Oo. Ma'am Tintin. Oo nga eh. So, yun po. Anyway, marami pa hong tips sa atin si Ma'am Tintin. Ito pong portion na ito, syempre getting to know Ma'am Tintin and the Bureau of Fire. Gaano na ba katagal ang Bureau of Fire dito sa sa lungsod ng Maynila? Ma'am, sinabayan namin ng PNP, ma'am eh. Mm-hmm. Since 1901 po, na-establish na po ang mga bahay ng mga bumbero sa Manila. At historically po, nandito po sa lungsod ng Maynila, ang pinakalumang mga fire stations po natin. Wow! O, di ba, Nagbibigay ma'am? ka na ng tip. Nakalimutan ko pala sabihin kanina, no? Yung ating pong honey quiz ay tungkol po sa lahat, patungkol po sa Fire Prevention Month po natin. Yes, Ma'am, matanong ko sa inyo, ilan ho ba lahat ang ating mga firefighters dito sa City of Manila? Ma'am, dito po sa Manila, meron po tayong 403. 400. Very strong personnel Very ng BFP. strong. At ilan po dito ang kababaihan? Ma'am, nasa 120 po ang mga babae. Biro mo, 1/3 ng Bureau of Fire Protection ay mga pawang mga babae. Tulad po namin ni Ma'am Tintin. At ma'am, meron tayong fire station na puro babae. Uy, Ma'am. Hanggang Dapat driver, pala babae. wow! Saan yun? Ma'am, sa Pandakan po. Yan ba ay by choice? O Na-start na po yan ng mga nauna sa akin. And parang timely, ma'am, na i-sustain natin siya kasi we see the importance of the female oo naman. counterparts po. Does sa it make, firefighting. syempre kasi syempre yan kailangan mo rin ng strength. I mean, yung lakas ng pangangatawan. Oo, Is ma'am. there a certain kind of training, lalo na sa mga babae? Syempre, lalaki, parang, Physically. oo, kasi kailangan para pag mo ng na Yes, gano'n, ma'am. no? Diba? Ng host, diba? Tsaka yung pag ganyan mo, pagbukas mo ng
Kailangan dyan ng lakas din eh. Oo. Malalakas yan. Yun nga Yung eh. training po na kinoconduct sa pagpasok sa pagiging bombero, ma'am, yung basic recruit course, kung anong ginagawa po ng mga lalaki, pinapagawa Ganun po sa din. babae. May special course ba yan? I mean, when you go to college, di ba? Parang criminology. Meron bang ganyan din? Sa amin po sa BFP, pag gusto mong pumasok sa BFP, yung basic qualification standard is baccalaureate degree holder po siya. So, 4 years course, any course po tayo. Okay. And then second So, level eligibility Oo. na accepted po sa civil service, pwede po tayong RA 1080 or yung regulated ng PRC, and then yung civil service second level po. Wow. Tapos may minimum requirement po sa height. Pag sa babae 5'2", pag sa lalaki 5'4". Tapos Pasok ang ako age doon po lahat. 21 to 30 years old. Hindi na ako pasok dyan. Hindi na ako pasok dyan. Diba? 17 ka pa lang, ma'am eh. Oo nga. Hindi. Ibang klaseng bombera ako. Di ba? Sa gabi lang ako bombera. Di ba? O, di ba? Yes, ma'am. Anyway, Ma'am Tintin, bilang isang babaeng district fire marshal, di ba pa Women's Month naman tayo, pinagsasama-sama ko na di ba? Naranasan mo na ba ang may discrimination amongst your peers? Siyempre, babae po kayo. Lalo na, ang Maynila po ay hindi basta-basta isang lungsod. Ito po ang capital ng atin pong bansa. Meron bang may nagganap ba na discrimination or whatever na dahil na-question ang inyong pagiging babae? Ma'am, ito actual experience ko. Nung may sunog tayo dyan sa malapit sa Rizal Avenue, along lang po. Meron tayong isang residente na bahay niya yung nasusunog. Oh. So, dahil hot zone yon, sabi na, tinataboy po natin na, kuya, wag po dyan kasi nasusunog pa. Naglalaglagan po yung mga debris. Sabi niya, hindi ako alis dito. Bahay ko yan! So, hindi siya sumunod. Siguro kasi babae ako. So, pwedeng sa akin kasi pananaw ko yun na hindi sumunod kasi siguro akala niya hindi dapat sundin dahil babae. Pero ito yung unti-unti nating ini-introduce kasi dumadami na po yung volunteers nating babae. Dumadami po yung firefighters na nandun sa field na babae. So hopefully, in the near future, they will see us as equal sa mga lalaki. Na pagdating po sa firefighting, kaya natin yung ginagawa nila. Yung decision making po, Ma'am Tintin, hindi ho ba kayo naku-question na, o kaya nakikita nila kayo as ay malambot yan, hindi yung ganun. Ma'am, parang mana ako sa'yo. Okay. Kailangan pag sa decision making, you have to be firm. At nakikita yan ng mga personnel when you stick to your decision because you have a rationale for every decision that you have. Kumusta naman po ang pagtanggap sa inyo ng mga kasamahan namin dito sa Bureau of Fires Manila? Ma'am, very warm. So, yun yung nakita natin na ang mga Manileño ay parang very welcoming. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nung pagpunta ko po dito, you have accepted us warmly and we really appreciate po at very grateful kami with also the inspiration that you give us every day. This inspires us to move forward, hindi lang thinking within the box but we think outside the box. Ano pa yung pwedeng gawin? Pwede pang gawin, di ba? Yes. Again, Ma'am Tintin, maraming salamat po. At kami po ay napaunlakan nyo. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan, kaya lang, mapapagupit pa po ako joke lang. Hindi Ma'am, po. baka mag-overload, mag-overheat na naman baka yung laptop. mag-overheat yan. Hindi nga po pwede. Gusto ko lang love triangle, hindi triangle of fire, ha? Yes. Ano yan? Yan na ba yung ano? Ayun! Ay, bakit jeepney? Ano yan? AJ ha, hindi yata tama yung pinatutugtog mo ha. Masisisante na kita dyan. Maraming salamat po, Yes, Ma'am Tintin. At napaunlakan niyo po ang aming paanyaya na maging bisita namin kayo. Kayong panauhin namin, saktong-sakto, para sa celebration ng Women's Month. Fire prevention. Oo. Yan po masasabi natin, pwedeng pang Miss Manila, Woman of Worth.
Di ho ba? Kaya lang nga, sabi ko nga, hindi nauubrang aming height. Yun na lang doon na lang po tayo. So, tuloy-tuloy po tayo. Again, maraming salamat po. Nag-enjoy ako dito. Kaya lang, hindi ko masyado ma-okray si Ma'am Tintin eh. Okay lang. Kasi kanina, pinapaano ko na siya, talagang safe answer. Diba? Safe answer. Hindi po. Siyempre, ayaw rin naman natin na paglabas dito ni Ma'am Tintin. Hindi na ho siya galangin na mga kasama ho niya, no? Maraming salamat po. Please stay with me kasi ang susunod po dito ay yung amin na pong honey quiz, of course. Pero bago ho tayo tumungo sa ating honey quiz, una-una gusto ko pong magpasalamat sa Tatler Philippines for featuring. Wow! Pakita naman niyo yung Dapat may apo yan. Alright. Ay, nako. Gutom lang yan. At pagod. Ipo, maraming salamat po, Tatler Philippines, for featuring kami pong apat na mga women mayor dito po sa Metro Manila, of course. Mayor Abby Binay, Mayor Joy Belmonte, and Mayor Lani Cayetano. Maraming salamat po sa Tatler Philippines. Okay, yan, di ba? Sa mga amin po mga supporters. Available na po siya on newsstands, di ba? Di po. Maraming salamat po talaga. At kami po ang na-feature nyo ngayon pong National Women's Month. Maraming salamat po. Okay. And of course, sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayong March, happy birthday po sa inyong lahat. May listahan ba tayo dyan? Wala. Next week na siya. Okay, so dire-diretso na po tayo. It's time for Honey Quiz! Pakita kanina yung mga nagsipagwagi last week. Nakuha na ba nila yung diba? Ayan. Ang mga nagwagi sa ating Honey Quiz last week. Ibig sabihin, isa empleyado. Kasi nandiyan sa Congratulations. Yan, kilala ko yan eh. Diba? Binabantayan talaga nila ang Honey Quiz. Congratulations po sa inyong lahat. At ngayon po, gaya ng sabi ko, dahil ito ay Prevention Month, at ang ating special guest ay si Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ay sisimulan na natin ang ating question and answer portion. Okay. Ang una natin si Ma'am Tintin, kayo ba yung naglalaro ng apoy nung kayo'y bata? Talagang hindi ko pinakawalan. Naipasok ko talaga siya! Naipasok ko talagang question na yun, di ba? Ang bilis ang utak ni Ma'am. Hindi, joke lang. First question! Nag-o-overtime na ako, Grabe. Matex nga yung si Gigi. Wait, First question po. Kailan na itatag ang Manila Fire District? Ay, naku. Bawal po sumagot, ang mga taga-Bureau of Fire Protection dito, Ang bibilis talaga, Nakikita na kita dyan. Sumasagot ka. Kailan po naitatag ang Manila Fire District? Diba? Oo, gamit nyo pa. Mapasabi po yung full date po. Full date. Hindi po pwede year lang. Hindi po year lang. Parang takot na takot kayo kay Ma'am Christy, ni Tintin. Diba? Lahat kayo Madami nanonood. Oo, madami. Shout out. Diba? Manila Shout Fire District. out sa Manila Fire District. May pasok ko din. Diba? Manila Fire District. Shout out po sa lahat ng mga taga Manila Fire District. Diba? Maraming salamat po
sa lahat ng inyong ibinibigay na serbisyo sa atin pong lungsod. O total, habang nag-aantay tayo ng question and sagot, di ba? Ma'am, di ba may iba pa kayong mga programs na Yes, ginagawa? ma'am. Hindi lang yung pagsugpo sa sunog, di Actually, ba? ma'am, hindi lang kami sa sa prevention at saka sa responde. Meron po tayong emergency medical services. Meron din tayong rescue. Dun sa mga Oo. may mga attempt ng mag-suicide, mga pumapanik sa billboard. Oo. Tapos meron yung mga din. nahuhulog, nire-rescue po natin yan, ma'am. Tapos meron na din tayong Maritime Rescue Force na nasa Pasig. Na, Okay. ma'am, parang baka ilipat na sila sa atin. Oh, wow. Oo, ma'am, kasi nagbigay na sila sa may San Nicolas area, sa malapit sa Binondo. Nang tutuluyan ng baka dito na ilipat sa atin. Well, that's good. That's Yes. good news, di ba? Oh, ano na? Meron na. O Meron sige. Kailan ay tatag ang Manila Fire District? Ang sagot. Wow. Wow. Kumpleto? August 7, 1901, when the United States Philippine Commission organized then the Manila Fire... Teka muna ha. Parang copy-paste? Taga ano ba to? Hindi po. Taga Manila Fire District ba to? Michelle Daria Salazar? Hindi daw po. Hindi, Aba, ma'am. aba. Congratulations! Michelle Daria Galing. Salazar! Wow! Tingnan nyo kung asawa ng bumbero yan. Oo, baka naman asawa ng bombero yan. Diba? Next question. Question number 2. Sino ang kauna-unahang fire chief ng Manila Fire District? Sino ang kauna-unahang fire chief ng Manila Fire District? Tama ba ang sagot? Tama yan, ma'am. Baka humihina ang mga researcher ko ngayon eh. Kaya pa naman. Okay, tama ba research mo? Tama po. So, nasa college na po ang mga anak nyo. Yes, ma'am, yung kambal po. Ano po ang kurso nila? Nasa IT po yung lalaki. Tapos HRM culinary po yung babae. Wow! Wala bang susunod sa yapak nyong mag-asawa? Ayoko pong mamilit, ma'am. Tama yun, Opo. tama yun. Isipin nyo, ako po nag-iisa lang anak Oo ko. nga. Pareho po kaming doktor ni nung Opo. asawa ko. Ni nung asawa ko no. Pero ayaw niya po Ayaw. mag-medicine. Ako po, kung ano gusto niya. Supportahan na lang Suportahan natin, po ma'am. natin eh. Opo. Oo. Kaya, yun. Ayaw niyang magtrabaho. Supportahan natin. Suportahan natin. Okay na. O sige. Galing Ang kauna-unahang fire chief ng Manila Fire District ay si Hugh Bonner. Chief Hugh Bonner. Congratulations, MJ Mayorka. Yun. Ang galing ha. Next question. Sino naman, kung kanina yung kauna-unahan, sino ang kauna-unahang Pilipinong fire chief ng Manila Fire Department noong 1935? Mahaba yung tanong. Oo. Sino ang kauna-unahang Filipino fire chief ng Manila Fire Department noong 1935? Ilan ho ba lahat ang ating mga fire stations? Meron po tayong 14 fire stations, ma'am. Parang library lang, no? 14. Meron ho, kasi sa amin meron sa Bacood. Oo, meron. Alam mo ba, Ses, na yung sa ano daw pala, Pandakan, puro babae. Oo, dapat ma-feature natin yan, ha? I-feature natin ngayong Women's Month na yung kanilang fire station sa Pandakan ay puro babae. Yes, ma'am. Diba? Sipin mo nga, ma'am. May tanong ako Surprise kay Chief pa lang. Mayora. Ha? May tanong ako kay Chief. Ang anak ko po gusto daw maging firefighter paglaki. Ano bang dapat, paano ba maging firefighter? Ano daw nga eh? Magkaroon Any ng course. 4-year course. 4-year course. Any 4-year course. Tapos yung eligibility is second level eligibility. Oh, biro mo. Tapos pag Hindi 4-year ano ha? 4 High years school course. 2-year course tinapos in 4 years. Oo nga. Pwede ba yun? Oo, tama. Pwede ba yun?
2-year course, Good tinapos ng question. 4 years. Oh, di ba? Meron na! Ang kauna-unahang Filipino Fire Chief ng Manila Fire Department noong 1935 ay si Jacinto Lorenzo, Deputy Chief Jacinto Lorenzo by Amarant Padis. Wow! Congratulations, Amarant. Okay. Pangalan. Bago ho ako magtuloy, pinapaalala ko lang po sa lahat ng magwawagi sa ating honey quiz na makipag-ugnayan po or mag-text or mag-message sa MPIO para malaman po namin kung saan namin ipapadala ang inyo pong napanalunan. Okay? Ano nga ba ang Di ba lang natin price. sinasabi ko anong price nila eh? Ay, Fire truck. Pwede! Pwede. Libre sakay daw sa fire Meron po tayong gift Libreng pack sakay. na binibigay. O, libreng Libreng sakay sakay po sa sa fire Lunes. Okay? Okay? So, congratulations, Amarant Padis. Next. Fourth question. Ano ang kauna-unahang fire station sa lungsod ng Maynila? Ano ang kauna-unahang fire station sa lungsod ng Maynila? Yan. Parang ito si Ma'am, nagte-text ka yata dyan ng friend eh. Parang ito sagutin mo. Oh, friend, sagot mo. Kasi bawal kami, ikaw ang sumagot. Diba? Bawal daw firefighter. Oo. Oo, Chine-check bawal mo. ah. Bawal firefighter. Sabihin mo, bawal, wag na sumagot. Wag na kayo sumagot ha. DQ. Oo. Bawal po ang mga firefighters. Give chance to Yes. others. Oo. ano ba yan? Mga firefighters, sumasagot? Oh, ang tip namin, kopyahin niyo yung mga sagot ng firefighter. Oo. Oo. Tamang spelling naman eh. Oo. Meron ho kami ditong, meron ho kaming checker dito ha. Bumbero din. Kung bombero o hindi. Yung roster po ng mga bombero ng Maynila, hawak po namin. Kaya huwag na ho kayo mag-attempt. Oh, diba? Gawin nyo po, tawagan nyo yung asawa nyo. Yun po ang pasagutin nyo. Pass the answer. Ano ba yung pinapatugtog mo, AJ? Background music lang. Background music lang. Akala ko na yung bomba mo, bomba ko. Diba? Okay na? Saan po kayo galing na city bago kayo napunta ng Maynila? Mandaluyong. Mandaluyong kala Mayor Abalos. Yeah. Ben Abalos. Ano po ang difference niyan? Maliit lang ho sila eh. Opo. Opo, sa amin po malaki. Yes, ma'am. Oo. Diba? Pero may area din dun kasi na madalas masunog sa Opo. Addition Hills. Yes, ma'am. Oo. Sana nga palitan na yung pangalan, ma'am. Oo, kasi Subtraction na lang. subtraction na lang dapat doon, oo. Kasi pag nasunog yun, pag Hi, malakihan. Mayor Ben. Hello po. Hello Diba? po. Hi, Mayor Ben. Ano na? Okay. Ang kauna-unahang fire station sa lungsod ng Maynila ay San Nicolas Fire Station. Very good, very good. Mark Erniel Buco, congratulations. Next, fifth question. Sa ilalim ng mga nasabing proclamation, ay idiniklara ang Marso bilang Fire Prevention Month. Ano-anong proclamation ang mga ito? Magbigay lang kahit isa. Ma'am, yung dalawa, ma'am. Dalawa daw. Dalawa. Masungit itong mga ano ko. Binanggit ko sa Oh! Sabi kanina, Kung dalawa. kayo po ay nakasubaybay kanina, may dalawang proclamation na binanggit si Ma'am Tintin. Oh, nasabi niya na kanina to. Bakit idineklarang Marso ang Fire Prevention Month? Kasi Or nga burn. daw, ano? Or Burn Prevention Month. Burn Prevention Month. Okay. Ma'am, Another- actually kasi yung isang proclamation na nauna, Accident Prevention Year Mhm. for 1967 and the years thereafter. So, bawat buwan siya, meron siyang nilagay. Ang March yung Fire Prevention. Oh. Dalawa ito ha, binanggit na kanina. Dalawang proclamation. Dalawang proclamation. Nako, nahirapan sila. Diba?
strict to si Kay, ma'am eh. So, Oo. dalawa. Sana Oo isa lang. naman. Siyempre. Yung ano kasagot ko kaso mga nanalo na po nung nakaraan. Ah, Okay lang po. give chance to others. Ano, wala pa. Mahihina yata ang ating mga viewers ngayon. Oo. Mabagal Diba? daw po yung data. Mabagal ang data. Hindi makapag-google. Mahina ang kanilang mga tipster. Diba? Ay ma'am, dumating na ba yung parang yung donation ng Korean Ma'am, government? Hindi pa kasi 1 million lang yung linyage ng FFCCI. Tapos nung minessage namin yung sa Korea, nilagay lang nila ano yung pwede. Kasi 1.2 lang ang require is nasa 2 million. Tapos after nilang mag-message siya, naku, sabi niya, may kumuha ng iba. So sabi ko, Magulo. mas magulo ba? Parang, Pinuntahan pa ako dito nung kaya, silang nag-compute nun, hindi naman kami. Nung nag-request sila din, nag-compute ng amount. At saka sila yung very Talaga very sila na, decidido sila. Nagtataka lang kami nung ito na lang yung kaya i-commit na sa 1.2. Tapos, kinamit na pala nila sa iba. So sabi ko, baka may mas maganda mga malaki. Tama. Ganun na Oo. lang. Oo. Tama yun. Okay na. O sige. Ang nagwagi. Ang sagot pala sa question number 5 ay by virtue of Proclamation number 115A signed by then President Ferdinand Marcos and Proclamation number 360. Congratulations, Mr. Ryan Bondo. Ay, nako. Ay, nako. Gusto ko lang makita niyo si Princess. And her behind. Okay. Congratulations po, Ryan Bondo. Ito kanina, paulit-ulit to. Pag kayo, hindi kayo, ilang beses ko to tinanong. Sa acronym na PASS method, upang gamitin ang fire extinguisher, ano ang ibig sabihin ng dalawang S? So, dalawang S yan, ha? Yes. The first S and the second S. Sweet and sexy. Yan ang ibig sabihin niya. Akala ko, Sweet and sour. Yan. Diba? Ayun na. Ano yan? baka yun na yun. Tama na ba? Yun. Oy! Bomba. O, Okay diba? ba? Oo, ang ganda nga niyan eh. Ang galing na researchers Oo. ng kanta. Ang galing ng researcher ko. May sumagot na? O ba? Ang galing. O, Narinig ayaw lang nyo yung lang kanta, ipatuloy. Oo nga, grabe. Narinig lang, parang ayaw na ipatuloy. Okay? Ang nagwagi at ang sagot ay ang bomba mo ko. Bomba. Okay yan na. Squeeze and sweep. Pero para to complete, squeeze the lever and sweep side to side. Diba? Pasado man, pasado. In other words, ganyan mo na ba? Ay, squeeze eh. Squeeze? Diba? Eh, yung sweep, ma'am. Sweep. Oy, squeeze. Hindi na pa sweep to. Diba? Diba? Squeeze and sweep.
Kayo Nice. naman. Squeeze the lever. Oh, sweep side to side. Ganyan ako mag-ano sweep side to side Oh. Congratulations, Precious Taberara. Okay? Next. Ano ang dahilan kung bakit ang buwan ng Marso ang idiniklarang Fire Prevention Month? Hindi naman yata. Hindi naman yan. Ang hirap naman ito. Sentence. Basta may keywords, ma'am. Hindi naman yan Baka essay to. Oo, essay ito. Limit to Tama 100 ba, words. Hindi. Kaya siya, diniklarang Fire Prevention Month kasi sinabi na nga ni Ma'am kanina Sige, antay namin yung sagot. At tingnan niyo yung mga sagot. Pag Oo, pumasok tingnan na nyo. doon, Oo, pag pasok pumasok doon, Malapit na rin din. Tangi. Tinanong ko nga kung bakit marami Kasi sa bagay, connect-neck yan connected Connect-neck na siya. naman yan. Oo. Diyan rin pala si Christian. Ma'am, tatlo sila dyan. Oo, hindi ko kasi, apat na nga Oh, Hindi ko makita si, Christian kasi mas mataas yung Gusto daw mo pumasok ng naging bumbero ng kapatid Talaga? Yan na naman. Ba niya ako? Tay, na ba't happy Oy! gabi? Ano na? Pinutol na. Bawal na masyado ng yung na yon. Meron na sagot. Ang sagot na nabanggit kanina ni Ma'am Tintin. Kung nakikinig sila. Kung nakikinig sila. Kami rin, ako lang yata nakikinig kanina. Wala pa? Oo. Ma'am, tatakpan namin yung nilagay namin. Oo. Sasabihin nyo na lang. Oo, sige. Okay. Ang dahilan kung bakit buwan ng Marso ang idiniklarang Fire Prevention Month kasi Mainit pag March. na ang start ng summer months. Tag-init ang Marso. Aba, sino to si Cheche? Cheche. Woman of the world ang dating Yeah. ng kanya Congratulations, Cheche! At syempre, pag tag-init na, yun, marami na talagang naitatalang sunog sa buong Pilipinas. Lalo ngayon, Naipasok pa natin, di ba? Yun. Mm-mm. Lalo ngayon kasi parang saglit lang yung wet season natin. Oo. Hindi siya Oo. masyadong maulan. Okay, 8th question. Anong letra o kulay ng type ng fire extinguisher na gagamitin kapag ang aapulahing sunog ay gasoline, grease at oil? Ano ba ang sagot dyan? Gusto ko yung Ha? Galing yun sa kanila mo. Okay. Anong letter o kulay ng type ng fire extinguisher ang gagamitin kapag ang bobombahin ay gasoline, grease, at oil? Okay. Kanina nabanggit ni Ma'am, na kapag yan nasusunog, yung, lalo na yung grease, oil, kanina, na huwag tatapunan ng tubig. Kasi hindi nag-halo. Oo, pumapanghibabaw ang oil. Okay, Pwede so mag-spread. lalong lalaki. lalaki. Gagawin mo na lang, magbabasa ka, wet towel or sand, Or fire extinguisher. fire extinguisher. Kung meron. Okay? Okay, meron naman. Meron na! Ang sagot! Anong letra? Letrang Yun, pula.
Bingo, pula. Red color code. Okay. Ano ba yun? Helen Mendoza? Oo. Ayan, ang mga kulay. Green, red, blue, yellow, and black. Ayan po. I-post din natin yan, ha? I-post natin yan. Para alam nyo, sa bahay po, anong pinakamagandang fire extinguisher ang kung meron kang standby fire extinguisher. Kasi iba-ibang kulay eh. Common kasi ma'am yung red. Okay. Apo. Na pang-common use po siya. Okay. Apo. So, mas maganda talaga. Eh, kasi Yes, ma'am. karamihan Kasi ngayon, yung green kasi talaga ma'am, yung kung may makakita kayong green, dinidetect niya yung oxygen, dinideprive ng oxygen yung So, ibig sabihin, pag naano mo sa tao, nakakatakot. So, dun lang tayo sa red. Hindi, I mean yan, no, karamihan kasi ngayon live electrical equipment eh. I mean yung parang sumusuklab-siklab yan, ganun. Pwede mo pa rin gamitin ma'am yung red na fire extinguisher. Okay, for every na pala yan, for Ito ma'am every yung oil. kinds of siya, flammable liquids na ano yung color niya. Okay. Oh, additional yan ha. Congratulations! Sino nga nanalo? Nasabi ko na pala kanina. At sino yung sumisilip? Okay. Question number 9. Oy. Hindi, kulay. Gulay? Gulay, kuya, Ay, gulay. protesta. Yan o. Nakalagay. Kulay ng type. Ha? May mga umapila pa dito. Pagalitan mo si Helen Mendoza, nandun sa front Ano ang 3 steps na mabilis na palatandaan kapag nasusunog ang isang bahagi ng iyong katawan o damit? Ito hindi nabanggit kanina. Hindi nabanggit to. Ni Ma'am Tintin. Okay. Pero ngayon ang bata ma'am, alam na yan. Oy. Tinuturo yan sa school. Ako ibang alam ko nun eh. Ako. Ano ang 3 steps? Ano ka ba naman? Hindi ka nakikinig eh, kaya mali-mali ang sagot mo. Ano ang 3 steps na mabilis palatandaan kapag nasunog ang isang bahagi ng katawan? O damit. Ayun na nga sasagutin ko eh. Yan lang ang alam ko 3 steps eh. Diba? Pelikula yun. Oo. Shake, Balik-balik rattle, ano? Oh. November pa po yan, Mayora. November pa. Halloween. Extension. Diba? Oh, pagka nasusunog ka, di nininervyos ka, shake. Tapos nararattle ka. In-explain. Tama naman eh. O, diba? O dali sir. Ikaw ba naiisip mo ba yan? Hindi ko naisip i-explain, Mayora. Oo. Ako na-explain ko agad. O, diba? Pag nasusunog ka, shake, shake. Rattle. Tapos nararattle ka na. Oo. Oh, meron na? Si Chief. Ha? Puro bombero pala eh. DQ, o panalo na si sir. Oh, bilis, manggaya ka na. Pag hindi ka pa rin nauna dyan, ewan ko na lang. Sino nga? Bumbero. nga eh. Ano na, okay na. Gamitin mo yung account niya. Ano po eh? Wala pa rin. Sabi ko naman sa mga, wala. Naku. Wala ba mga bata dyan? Nakala ko ba, alam na ng mga bata ito? Eh. Ama, may klase pa kasi. Oo. May pasok pa. Meron pa ako isang alam, sagutin mo, Jo. Stop, look, and listen. Sa release ba yun? Marami sumasagot kaya lang hindi sila qualify. Oo nga eh. DQ eh. Meron ano Diba? dito eh. Aweng Santiago. Ay, nako. Mahina. Meron kasi dito quality control. Oo, meron Oo. ano eh. Ano Hindi tawag lahat naman? ng nanalo ngayon, bombero. May DTI dyan. Oo, may DTI. Diyan, Sa qualified at hindi qualified eh. Mahigpit. Pareho din ba ito? Itong 3 steps na to kapag ka, ay hindi, ano yun eh. Iba Pag pala earthquake yun ba? pag earthquake. Ano Hindi, nga ma'am, sa the cover earthquake? and pull yun. Oh, Duck, di ba? cover, and Pag pull. earthquake, duck,
cover, cover, and hold. hold. Oh. Diba? O, ha? Iba yan sa earthquake, ha? Duck, cover, and hold sa earthquake. Oo. Pero pag nasusunog, iba Pag din. nasusunog, iba. Pag nanonood ng sine, Iba din shake, yun, rattle, ma'am. and roll. Oo, nakakatakot yun. Oo, kakatakot yun. Oo. Pag sa release ng tren, Iba din stop, yun, look, ma'am. and listen. Oo. Kabagal, wala pa rin. Meron na? Kasi ibang pangalan ang gamitin mo. Jojo. Diba? Okay Meron naman, na. meron naman. At ang kasagutan sa ating question number 9, ano ang 3 steps na mabilis palatandaan kapag nasusunod? Stop, drop, and roll. By Hazel. ang nanalo ay si Hazel Banday. Congratulations, Hazel Banday. Congratulations! Oo. House Stop, and lot. drop, and roll. House and lot ba, ma'am? Oo nga eh. Sa Hindi, paso na lang. gift-pack lang eh. Ay, Jo, huwag ka na makipag-andyan. Eh, gift-pack yan. Eh, di kumuha ka na lang dyan sa baba. Yan lang pala habol mo eh. At ang huling katanungan para sa ating honey quiz ngayong linggo. Ano ang nationwide contact number para matawagan in case of emergency tulad ng sunog? Naku, sinabi na ni Ma'am Tintin. National. Oo. Ano ang nationwide contact number para matawagan in case of emergency tulad ng sunog? Bantay ba tayo eh? 163 yun. 163 yun. Baka mas 7-Eleven na pinano dyan, ha? Oo. Meron 9111111. Oo. Sa atin. 8,700 Jollibee delivery. Puro pagkain yung ano. Oo. 9111111. Oy, baka 8,700. Jollibee naman yun. Ano ba yan? Ay, panalunin niyo ako. Ako na una, ha? Puprotesta na ako. Nakablock naman yata ako yata sa inyo. Bakit ba gusto mo manalo? Alam din yung maraming mahihirap na nangyayari. Gusto mo na ng Oreo eh. Okay, at ang nagwagi. Ano ang nationwide contact number para matawagan in case of emergency tulad ng sunog ay Cristina Menor. Ano kaya to ni Colonel Menor? Yung sa Yes, D1 ma'am. sa Sa MPD, ma'am. MPD 911. Nangaaway na dito. Bakit? O bakit anong gusto mo ipaano? Halika. May gusto ka bang Yun, yun. O, di ba? Pwede mag-advertise, ma'am. Oo, sige. Meron ditong bati portion advertise. Kasi sa anger sa Monday, Oo. after ng flag ceremony natin dito, magkakaroon po tayo Pakihinaan ang ating sound. magkakaroon po tayo ng Fire Square Roadshow. Ito po yung showcasing yung mga bata, yung mga estudyante. Pwede silang mag-try ng CPR, Oh. mag-ropemanship, bandaging, yung mga basic na dapat alam, yung pagtuturo paano gumamit ng fire extinguisher. Pupunta po kami sa school, ito po yung UDM, and then sa mall po, sa Robinson, from Tuesday hanggang Friday. O yan, inaanyayahan po kayo ni Senior Superintendent Christine Dr. Kula na yung pong mga activities nila patungkol sa Fire Prevention Month gagawin po sa UDM, magtuturo po sila, and of course sa atin po mall dito sa SM Manila. Sa Robinsons. Robinsons pala, sorry. Okay? Meron pa ba tayong pahabol? Nakikita ko rito si Mama Cha, tapos na ang guesting mo nung isang linggo. At gusto mo na naman ba dito mag-guest? Ayoko naman tense. Ayaw mo na ma-tense. Hindi ko nga na-tense si Ma'am Tintin eh. O, diba? Relax na relax nga tayo. Muli po, Wala po. isang linggo na naman ang nakaraan. Tama ba? Wala na.
magtapos, shout out, pinabati ko pang minamahal kong asawa. Babae. Magbe-birthday ka na, ga! Kinikilig ako! Bakit kayo kinikilig? Diba? Kayo ba ang asawa ko? Sa lahat ng mga magbe-birthday, happy birthday. Pero syempre, Buhaya. bakit? Bakit sa daming? Oo. Happy birthday po, Dr. Arnold Pangan. Ang kulit nyo! O, tama na. Muli po, maraming salamat sa pagsubaybay sa amin pong The Capital Report. Till next time to. Next time po. Maraming salamat, Senior Superintendent Christine, Dr. Kula. Yes, Thank ma'am. you. Thank Thank you. you po. Babush!